Sa isang maliit at tahimik na baryo, naninirahan ang batang si Jose kasama ang kanyang ama, si Mang Nestor, na isang magsasaka. Kahit simple at payak ang kanilang pamumuhay, palaging nagmumula sa baryo ang mga ingay na tila palaging nakatuon kay Jose. Hindi iyon ingay ng saya o papuri, kundi ingay ng pangungutya. "Uy, si Maitim!" sigaw ng isang batang lalaki habang si Jose ay dumaraan pa uwi mula sa eskwela. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang ganoong salita. Sa kanyang buong buhay, tila ba naging marka na ng kanyang pagkatao ang kanyang maitim na balat. Sa tuwing titingin siya sa salamin, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili, bakit hindi nila ako matanggap kung ano ako? Mula sa mga kaklase niya sa paaralan hanggang sa mga kapitbahay sa baryo, palaging may mga biro at panlalait na ibinabato sa kanya. Kahit ang mga bata sa kanyang edad ay tila nagkakaisa sa pagtutulak sa kanya palayo. Dahil dito, natutunan ni Jose na umiwas. Sa eskwela, pumupunta siya sa likod ng silid-aralan upang hindi mapansin. Sa bahay, iniiwasan niyang lumabas maliban kung talagang kinakailangan. Isang hapon, matapos ang isang mahirap na araw sa eskwela, naglakad si Jose pauwi sa ilalim ng tirik na araw. Habang tahimik siyang naglalakad sa makitid na daan, bigla siyang napahinto nang makita ang isang bagay na gumagalaw sa tabi ng daan. Sa una, hindi niya maaninag kung ano yon, ngunit nang siya'y lumapit, nakita niya ang isang galisin, payat at maruming aso na tila naghahanap ng pagkain sa tambak ng basura. Napatingin ang aso kay Jose. Hindi ito tumahol o umatras, sa halip ay tumingala ito sa kanya na parang may sinasabing, "Tulungan mo ako." Sa kabila ng lahat ng lungkot at bigat sa puso ni Jose, may kung anong awa ang bumalot sa kanya. Wala siyang dalang pagkain, ngunit inilabas niya ang natirang tinapay mula sa baon niya sa eskwela at dahan-dahang inilapit iyon sa aso. "Gutom ka, ano?" Mahina niyang sabi habang inaabot ang tinapay. Dahan-dahang inamoy iyon ng aso at agad na kinain, halos lamunin ng buo. Nang makita ni Jose na ubos na ang tinapay, naisip niya kung ano pa ang maaari niyang gawin para sa kaawa-awang nilalang na ito. "Halika, samahan mo ako," sabi ni Jose habang yumuko at marahang tinapik ang ulo ng aso. Nagulat siya nang sumunod ito sa kanya pauwi. Tila ba nagpasya itong magtiwala sa batang hindi rin tinanggap ng iba. Sa daan, kahit wala pa silang matagal na koneksyon, pakiramdam ni Jose ay nahanap niya ang isang kaibigan. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ng kanyang ama. "Ano yang kasama mo, Jose?" tanong ni Mang Nestor habang nakatingin sa galising aso. "Tatay, nakita ko siya sa kalsada. Mukhang walang nag-aalaga sa kanya. Pwede po ba siyang manatili dito? Ako na ang bahala sa kanya," pakiusap ni Jose. Napabuntong hininga si Mang Nestor. Alam niyang mahirap na ang buhay nila, ngunit hindi niya magawang tanggihan ng anak na bihirang magpakita ng ganitong kasiyahan. "Sige, pero siguraduhin mong aalagaan mo siya, ha? Malaking responsibilidad ang alagaan ng hayop," sabi ng kanyang ama. "Salamat po, tay," sagot ni Jose, na agad ding kumuha ng tubig at kaunting pagkain para sa aso. Kinabukasan, matapos niyang linisin ang aso at lagyan ng kaunting dahon ng bayabas ang mga sugat nito, tinignan niya ito ng mabuti. Kahit galisin at payat ito, may kakaibang ningning sa mga mata nito na tila ba puno ng tapang at talino. "Gunther," sabi ni Jose habang hinahaplos ang ulo ng aso. "Yan ang pangalan mo mula ngayon." Sa mga sumunod na araw, naging mas masaya ang buhay ni Jose. Kahit na patuloy siyang pinagtatawanan ng iba, tila hindi na yun mahalaga dahil nahanap na niya ang kaibigang hindi siya huhusgahan. Si Gunther, sa kabila ng kanyang pisikal na anyo, ay naging simbolo ng pagtanggap at pagmamahal para kay Jose. Isang bagay
na matagal na niyang hinahanap mula sa ibang tao. Sa wakas, kahit paano, nagkaroon ng liwanag sa madilim na mundo ni Jose. At dito nagsimula ang kwento ng magkaibigang si Jose at Gunther. Isang pagkakaibigang hindi basta mabubuwag ng anumang pagsubok. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging malapit sina Jose at Gunther. Ang asong minsang galisin at tila nawalan ng pag-asa ay ngayon masigla at maliksi na. Salamat sa pangangalaga ni Jose. Gumanda ang kalagayan ni Gunther. Ngunit higit pa sa pisikal na pagbabago, natuklasan ni Jose na tila espesyal ang aso. Si Gunther ay hindi tulad ng karaniwang aso. May kakaibang talino ito na hindi maikakaila. Isang umaga, habang nagmamadali si Jose papunta sa eskwela, napansin niyang nakalimutan niyang isara ang pinto ng kanilang bahay. Naku, tayong dalawa ang mapapagalitan ni tatay nito, sabi niya kay Gunther na nakaupo sa tabi ng hagdan. Ngunit bago pa man siya makagalaw, nakita niya si Gunther na tumayo, tumulak gamit ang kanyang muso at isinara ang pinto. Napatitig si Jose sa kanya, gulat na gulat. Marunong ka talagang magsara ng pinto? Ang galing mo, Gunther! Mula noon, napansin ni Jose ang iba pang kakaibang bagay kay Gunther. Tuwing aalis siya papunta sa eskwela, dinadala ni Gunther ang kanyang bag hanggang sa gate ng kanilang bahay. Minsan pa, nang naiwan ni Jose ang kanyang tsinelas malapit sa hagdan, dinala iyon ni Gunther sa paanan niya. Tila ba sinasabing, huwag kang aalis nang walang tsinelas. Natutuwa si Jose sa mga kilos ng aso. At sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang napapahanga sa talino at malasakit ni Gunther. Sa eskwela, bagamat patuloy pa rin ang panunukso ng kanyang mga kaklase, hindi na gaanong mabigat yon para kay Jose. Sa tuwing nakararamdam siya ng lungkot, naiisip niya si Gunther na naghihintay sa kanya sa bahay at tila lumiliwanag ang kanyang araw. Minsan, habang pauwi, sinundan siya ng grupo ng mga batang laging nanunukso sa kanya. Hoy, si Maitim! May aso na! Pareho kayong galisin! Tawa ng isang bata habang hinahabol si Jose. Ngunit hindi na tulad ng dati si Jose na tumatakbo o umiiyak. Sa halip, binilisan lamang niya ang lakad at pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Gunther na tila naramdaman ang takot at pagod ng kanyang amo. Tumahol ito at hinarap ang mga batang nasa labas ng bakuran. Agad silang umatras, natakot sa tapang ng aso. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Jose na hindi na siya nag-iisa. Salamat, Gunther, sabi ni Jose habang hinahaplos ang ulo ng aso. Ang tahimik na pag-upo ni Gunther sa tabi niya ay sapat na upang iparamdam na ligtas siya at may kasama siya sa lahat ng laban. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong bumuti ang pananaw ni Jose sa kanyang buhay. Kapag may problema siya sa eskwela, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang saloobin kay Gunther habang pareho silang nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa kanilang bakuran. Tumitingin lamang si Gunther sa kanya, ngunit ang kanyang presensya ay parang sinasabi, "Kaya mo yan, Jose." Isang araw, habang si Jose ay abala sa paggawa ng kanyang takdang aralin sa sala, napansin niyang umuwi mag-isa si Gunther mula sa labas. Tangan nito ang lumang sombrero ni Mang Nestor na naiwan malapit sa palayan. Napangiti si Jose. Kahit hindi niya sabihin, alam ni Gunther kung ano ang kailangang gawin. Ikaw na talaga, Gunther. Wala nang mas hihigit pa sa'yo. Tabi-tabi niya. Dahil sa pagmamahal at kakayahan ni Gunther, unti-unti ring nabago ang tingin ni Jose sa sarili. Natutunan niyang hindi hadlang ang panlabas na anyo sa pagiging mabuting tao. Ang pagkakaibigang ito ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at inspirasyon upang magpatuloy kahit pa mahirap ang mga hamon sa buhay. Sa bawat araw na kasama niya si Gunther, natutunan niyang harapin ang mundo ng may ngiti sa kanyang labi dahil alam niyang mayroong isang kaibigan na hindi siya iiwan kailanman. Isang gabi,
Tahimik ang buong baryo. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at mahihinang ihip ng hangin ang maririnig habang si Jose at ang kanyang aso na si Gunther ay nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Madilim ang paligid at ang buwan na bahagyang natatakpan ng ulap ang nagbigay liwanag sa landas. Napansin ni Jose na tila hindi mapakali si Gunther. Panay ang ikot nito sa harapan at tahimik na umuungol. "Anong problema mo, Gunther?" tanong ni Jose, ngunit parang may nararamdaman ang aso na hindi nakikita ng kanyang amo. Biglang nagtaas ng ulo si Gunther, tumigil sa pag-ikot at tahol ng tahol. Napansin ni Jose ang tunog na sumabay sa tahol ng kanyang aso. Isang malakas na sigaw mula sa di kalayuan. "Tulungan niyo ako!" Ang boses ng isang babae ay pumunit sa tahimik na gabi. Mabilis na tumayo si Jose, nagulat sa narinig, habang si Gunther ay patuloy na tumatahol at tumitingin sa direksyon ng sigaw. "Gunther, halika!" tawag ni Jose. Tumakbo siya palapit sa kalsada, habang sumusunod sa likod niya ang aso. Sa kanilang paglapit, unti-unting luminaw ang tanawin. Isang babae ang nakita nila sa kalsada, hawak-hawak ang kanyang bag habang pilit itong inaagaw ng isang lalaki na may suot na itim na jacket. Ang magnanakaw ay mabilis, ngunit hindi niya alam na may paparating na tulong. "Bitawan mo siya!" sigaw ni Jose, ngunit hindi pinansin ng lalaki. Biglang umuna si Gunther, tumakbo ng mabilis at tumalon papunta sa magnanakaw. Tumahol ito ng malakas at agad na kinagat ang laylayan ng jacket ng lalaki, dahilan para mabitawan nito ang bag ng babae. Nagpumiglas ang magnanakaw, ngunit mahigpit ang kapit ni Gunther, tila isang sundalong handang ipaglaban ang tama. "Gunther, bantayan mo siya!" sigaw ni Jose habang mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Tumawag siya ng tulong sa mga kapitbahay, humihiyaw para gisingin ang mga natutulog. "Tulungan niyo kami! May magnanakaw!" Hindi nagtagal, ang tahimik na baryo ay napuno ng mga taong may dalang lampara at pamalo, handang tumulong. Nang bumalik si Jose kasama ang mga kapitbahay, nakita nilang hawak pa rin ni Gunther ang laylayan ng jacket ng lalaki, na ngayoy hirap nang makawala. Dahil sa dami ng mga tao, nagdesisyon ang magnanakaw na tumakbo na lamang, iniwan ang bag ng babae. Habol ang aso, ngunit tinawag siya ni Jose at agad itong bumalik sa kanya. "Salamat! Salamat sa inyo!" ang sabi ng babae habang nanginginig pa rin sa takot. Pinulot niya ang kanyang bag at mahigpit itong niyakap. "Kung hindi dahil sa inyo, wala na sana akong magagawa." Napatingin ang mga kapitbahay kay Gunther na nakatayong matikas sa tabi ni Jose, tila ipinagmamalaki ang nagawa. "Ang galing ng aso mo, Jose," sabi ng isa sa mga nakatatandang lalaki sa baryo. "Hindi lahat ng aso ay may tapang na tulad niyan." Ngumiti si Jose at hinaplos ang ulo ni Gunther. Si Gunther po ang nagligtas sa kanya. Siya talaga ang bida. Mula sa gabing iyon, kumalat sa baryo ang balita tungkol kay Jose at Gunther. Hindi na lamang sila kilala bilang magkaibigan, kundi bilang mga taong handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa bawat kwentuhan sa baryo, palaging nababanggit ang tapang ng aso at ang pagiging alerto ni Jose. Habang naglalakad pa uwi, tahimik si Jose. Hawak niya ang tali ni Gunther, na ngayoy lumakad ng dahan-dahan sa tabi niya. "Gunther, ang galing mo," mahina niyang sabi. Napatingin sa kanya ang aso, tila naiintindihan ang mga salita ng pasasalamat. Sa gabing iyon, higit pa sa pagkakaibigan ang nabuo sa pagitan nila. Para kay Jose, si Gunther ay hindi lamang aso, kundi isang bayani na palaging nariyan para sa kanya at sa iba. Habang lumilipas ang mga taon, lalong naging matatag ang ugnayan ni na Jose at Gunther. Mula sa pagiging tahimik at inosenteng magkaibigan, sila'y naging kilala sa kanilang baryo bilang magkasanggang tumutulong sa mga nangangailangan. Ang mga karanasan nila ay nagdulot ng kasiyahan at kaligtasan sa iba.
at ang kanilang kabayanihan ay hindi na maitatanggi. Minsan, isang umaga habang naglalakad si Jose kasama si Gunther, lumapit sa kanila ang isang alin na tila balisa. "Jose, nawawala ang pitaka ko. Nalaglag siguro habang pauwi ako mula sa palengke," sabi nito habang hawak ang noo. "Pakiusap, baka naman pwedeng tulungan mo akong hanapin." Agad na tumingin si Jose kay Gunther. "Gunther, halika, hanapin natin," utos niya. Hinayaan niya ang aso na amuyin ang palad ng babae, kung saan huling hinawakan ang pitaka. Mabilis na tumakbo si Gunther, dinadala sila pabalik sa daan patungo sa palengke. Ilang minuto lamang ang lumipas, natunton ni Gunther ang pitaka na nahulog sa tabi ng damuhan, hindi kalayuan sa kalsada. "Salamat Jose, salamat Gunther, napakabuti niyo talagang dalawa," sabi ng ali na halos maluha sa tuwa. Hindi lamang ito ang pagkakataong nagpakita ng talino at tapang si Gunther. Sa isa pang insidente, isang gabi habang tahimik silang magkasamang nagpapahinga, bigla na namang tumahol si Gunther. Tumingin si Jose sa kanyang aso at nakita itong nakatingin sa isang bahay sa di kalayuan. Agad silang nagtungo roon at natuklasan nilang may isang magnanakaw na pilit binubuksan ang bintana ng bahay. "Hoy, anong ginagawa mo riyan?" sigaw ni Jose habang itinuro kay Gunther ang magnanakaw. Mabilis na tumakbo si Gunther papunta sa lalaki, dahilan upang ito'y magulat at tumakbo papalayo. Hindi nagtagal, nagising ang may-ari ng bahay at naabutan nilang lahat ang magnanakaw na na-corner ni Gunther sa isang sulok ng bakuran. "Buti na lang narito kayo, Jose. Salamat sa inyo," sabi ng may-ari habang tumawag ng pulis. Ngunit ang pinakamatinding pagsubok ay dumating isang hapon habang naglalaro ang mga bata sa ilog sa likod ng baryo. Biglang nagkaroon ng sigawan. "Tulungan niyo kami! May batang nalulunod!" Sigaw ng isang bata habang itinuturo ang isang batang nadala ng malakas na agos. Agad na tumakbo si Jose at sumisid sa tubig, ngunit mahirap ang sitwasyon dahil sa lakas ng agos. Sa kabila ng panganib, tumalon din si Gunther at sinundan si Jose. Habang si Jose ay pilit na inaabot ang bata, inikot naman ni Gunther ang kanyang panga sa braso ng bata upang ito'y maiangat mula sa tubig. Sama-sama nilang hinila ang bata pabalik sa pampang, kung saan sinalubong sila ng mga magulang nito na umiiyak sa pasasalamat. "Kung wala kayo, baka nawala na ang anak namin," sabi ng ina habang yakap-yakap ang bata. Si Gunther, bagamat basang-basa, ay tila nakangiti habang hinahaplos ni Jose. Ang kabayanihan ni na Jose at Gunther ay hindi lamang nagdulot ng kaligtasan, kundi naging inspirasyon din sa mga tao sa kanilang baryo. Nagsimula ng tignan si Jose ng ibang paraan. Hindi na siya ang maitim na batang tinutukso, kundi isang kabataan na may malaking puso para sa pagtulong. "Jose, kung marami lang ang kagaya mo, siguradong magiging mas maayos ang mundo," sabi ng isang matandang kapitbahay. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, alam ni Jose na may mas mataas pa siyang pangarap. Hindi sapat sa kanya ang maging isang tagatulong lamang sa kanilang baryo. Sa bawat gabi, habang natutulog si Gunther sa tabi niya, iniisip ni Jose ang posibilidad ng pagiging higit pa. Isang taong makakatulong hindi lamang sa baryo, kundi sa mas maraming tao. Sa kanyang puso, nagsisimula ng mabuo ang kanyang pangarap na maging isang sundalo. Ngunit alam niyang hindi pa iyon ang tamang oras. Para kay Jose, si Gunther ang naging kasama sa bawat laban. At habang sila'y patuloy na tumutulong sa baryo, alam ni Jose na ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa mga nagdaang taon ng kabayanihan ni na Jose at Gunther, maraming bagay na ang nagbago sa baryo. Ang dati nilang tahimik na lugar ay napuno ng mga kwento ng pagtulong. At sa bawat sulok, kilala ang magkaibigan bilang mga taong maaasahan. Ngunit sa kabila ng kasiyahang dala ng kanilang kabutihan, may mas mataas na pangarap na unti-unting umuusbong sa puso ni Jose.
ang maging isang sundalo. Isang hapon, habang nakaupo si Jose at ang kanyang ama na si Mang Nestor sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, nagdesisyon si Jose na sabihin ang matagal na niyang iniingatang pangarap. Ang araw ay malapit ng lumubog at ang hangin ay malamig, tila hinihintay ang bawat salitang bibitawan ni Jose. Tahimik niyang tiningnan ang kanyang ama na noon ay abala sa pag-aayos ng mga gamit sa bukid. "Tay," nagsimula si Jose, halos pabulong ang kanyang boses. "May gusto po kong sabihin sa inyo." Tumingin si Mang Nestor sa anak. Nakita niya sa mga mata nito ang kaba at determinasyon. "Ano yon, anak?" tanong niya. Nagtataka, ngunit handang makinig. "Gusto ko pong maging sundalo," sabi ni Jose ng direkta, kahit na ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. "Matagal ko na pong iniisip ito. Gusto kong tumulong hindi lang dito sa baryo, kundi sa mas maraming tao. Gusto kong maging bahagi ng mga nagtatanggol sa bayan." Nagkaroon ng maikling katahimikan. Kita ni Jose na tila nag-isip ang kanyang ama, ang noo nito'y bahagyang kunot. Sa likod ng katahimikan, naroon ang bigat ng desisyon. Alam ni Mang Nestor na ang pagiging sundalo ay hindi madaling landas. Ngunit sa kanyang puso, alam din niyang hindi niya dapat pigilan ang anak na abutin ang kanyang pangarap. "Jose," mahinahong sabi ni Mang Nestor, "alam mo bang hindi magiging madali yan? Malayo ka sa pamilya, sa bahay, kay Gunter." Lumunok siya, pinipigilang ipakita ang lungkot sa kanyang tinig. "Opo, tay," sagot ni Jose, tumingin sa kanyang ama ng diretso. "Pero handa po akong harapin ang lahat ng hirap. Gusto ko pong gawin ito, hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin sa ating lahat. Para sa mga taong nangangailangan." Tumango si Mang Nestor, ang kanyang mga matay puno ng pagmamalaki. "Kung yan talaga ang gusto mo, anak, susuportahan kita," sabi niya. "Pero kailangan mong maghanda. Hindi lang pisikal na lakas ang kailangan mo, kundi pati tibay ng loob." "Salamat po, tay," sabi ni Jose, habang napayuko, hawak ang mga kamay upang itago ang lungkot at kasabikang nararamdaman. Sa mga sumunod na linggo, tinulungan ni Mang Nestor si Jose na maghanda. Itinuro niya ang mga praktikal na kaalaman sa buhay, tulad ng paggamit ng mga simpleng kagamitan sa bukid na magagamit sa mga mahirap na sitwasyon. Tinuruan din niya si Jose na magpalakas ng katawan, pagbubuhat ng mabibigat na bagay, pagtakbo ng malayo, at pagtitiis sa init ng araw. Si Gunter naman ay palaging naroon, nakabantay at sumasama kay Jose sa bawat pagsasanay. Kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagtakbo sa bukid, palaging nasa likod si Gunter, parang sinasabi, "Kaya natin ito." Dumating ang araw ng pamamaalam at ramdam ang lungkot sa buong paligid. Si Jose, dala ang kanyang maliit na bag na puno ng gamit, ay nakatayo sa harapan ng kanilang bahay. Nakatingin sa kanya si Mang Nestor habang si Gunter naman ay nakaupo sa tabi. Tila naiintindihan na may mahalagang magaganap. "Gunter," sabi ni Jose habang yumuko upang hawakan ang ulo ng aso. "Iiwang kita kay tatay. Bantayan mo siya, ha? Nangako ako, babalik ako." Tumahol si Gunter. Ang mga mata nito'y puno ng tapang. Ngunit kita rin ang lungkot sa kilos nito. "Anak," sabi ni Mang Nestor habang inilalagay ang kamay sa balikat ni Jose, "alam kong malayo ang tatahakin mo. Pero tandaan mo, andito kami palagi ni Gunter. Kapag kailangan mo ng lakas, alalahanin mo ang pamilya mo dito." Tumango si Jose. Mahigpit na niyakap ang ama. "Salamat po, tay. Nangako akong babalik akong mas malakas at mas handang tumulong sa lahat." Habang unti-unting naglalakad palayo si Jose, sumunod si Gunter, ngunit tinawag ito ni Mang Nestor upang bumalik. Tumigil ang aso at tumingin kay Jose, nalingon ng lingon habang papalayo. Ang imahe ng asong nag-aantay at ang ama niyang nakatayo. Sa tabi nito ang baon ni Jose sa kanyang puso habang binubuo niya ang unang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Ang araw na iyon
ay naging simula ng mas malaking pagbabago sa buhay ni Jose. Isang araw ng pamamaalam, ngunit puno ng pag-asa. Sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang layunin. Bumalik bilang isang sundalo at patunayan na kaya niyang maging instrumento ng kabutihan, hindi lamang sa baryo kundi sa buong bayan. Ang araw ng pag-alis ni Jose mula sa kanilang baryo ay nagsimula ng panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata ng hirap, determinasyon at paglago. Pagdating niya sa kampo ng pagsasanay para sa mga nais maging sundalo, agad niyang naramdaman ang bigat ng landas na kanyang pinili. Ang bawat araw ay puno ng hamon at tila ba ang mga kasama niya sa pagsasanay ay hindi interesado sa pagtulong kundi sa paghusga. "Hoy, maitim!" sigaw ng isa sa kanyang mga kasamahan habang sila'y nakapila para sa physical training. "Siguro kaya ka nandito. Gusto mong mapansin ano?" Tumawa ang ilan, ngunit tahimik lamang si Jose. Sanay na siya sa ganitong panunokso. Sa halip na patulan ng mga ito, piniling tumahimik ni Jose at ituon ang sarili sa kanyang layunin. Ang unang linggo ng pagsasanay ay brutal. Sa umaga, tumatakbo sila ng malalayong distansya na hindi bababa sa 10 kilometro. May dala pang mabibigat na gamit. Sa hapon, tinuturuan sila ng tamang paggamit ng armas, disiplina at teamwork. Ngunit hindi lahat ay naging madali para kay Jose. Ang panlalait ng iba ay patuloy pa rin. "Baka si maitim, matalo lang ng araw sa init," sabi ng isa habang nagsasanay sila sa tirik na araw. Pinagtawanan siyang muli ng ilan, ngunit nanatiling tahimik si Jose. Sa kabila ng lahat, alam niyang may mas mahalagang bagay kaysa magpatinag sa kanilang sinasabi, ang pag-abot sa kanyang pangarap. Sa mga sandaling iyon ng pagod at paghihirap, bumabalik sa isip ni Jose ang imahe ng kanyang ama at ni Gunther. Ang alaala ng gabi kung kailan sila unang tumulong sa babae, ang araw na sinagip nila ang batang nalulunod, at ang simpleng haplos sa ulo ni Gunther na nagpakalma sa kanya noong mga panahong puno siya ng takot at pagdududa. Ang pagmamahal ng kanyang pamilya at ang hindi matatawarang katapatan ng kanyang aso ang nagsilbing inspirasyon sa kanya upang magpatuloy. Sa ikalawang buwan ng pagsasanay, dumating ang isang malaking pagsubok, ang obstacle course na susukat sa kanilang lakas, bilis at talino sa pagdiskarte. Marami ang mabilis na karaos, ngunit si Jose ay naiwan. Ang putik na hanggang tuhod, ang mataas na pader na kailangang akyatin, at ang barbed wire na kailangang gapangan ay nagbigay ng matinding hamon sa kanya. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan at ang pananakit ng kanyang mga kalamnan. Ngunit sa kabila ng hirap, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. "Kapag nahirapan ka, tandaan mo kung bakit mo ito ginagawa. Para kay tatay, para kay Gunther, para sa lahat ng nangangailangan." Bulong ni Jose sa sarili habang patuloy siyang gumapang sa ilalim ng barbed wire. Sa dulo ng obstacle course, nakita niya ang mga nanunukso sa kanya, tahimik na nakamasid. Sa kanyang pagsusumikap, natapos ni Jose ang kurso. Napatingin siya sa mga kasama niya, at kahit walang nagsabi ng kahit ano, alam niyang ang mga mata nila'y puno ng pagkamangha. Sa bawat linggo ng pagsasanay, unti-unting nagbago ang tingin ng kanyang mga kasamahan. Napansin nilang si Jose ay hindi lamang pisikal na matatag, kundi matalino at may malasakit sa iba. Sa panahon ng team exercises, palaging nagbibigay siya ng tulong at suporta sa kanyang mga kasama. Naging kapansin-pansin din ang kanyang tapang. Hindi siya sumusuko kahit gaano kahirap ang pagsubok. Isang gabi, habang tahimik silang nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw, lumapit sa kanya ang isang kasamahan. "Jose, alam mo, mali kami tungkol sa'yo. Ang galing mo. Ikaw na nga siguro ang pinaka-dedicated sa batch natin," sabi nito habang pilit na ngumingiti. Napangiti rin si Jose, ngunit hindi niya inalintana ang papuri. Para sa kanya, ang layunin ay hindi ang magustuhan ng iba, kundi ang magtagumpay sa kanyang pangarap.
Sa huling buwan ng pagsasanay, lahat ng natutunan nila ay sinubok sa isang simulated battle exercise. Pinili si Jose bilang isa sa mga leader ng grupo, isang posisyon na nangangailangan ng tiwala mula sa kanyang mga kasamahan at tagasanay. Sa pamamagitan ng matiyagang pagpaplano at mabilis na pagdedesisyon, nagawa nilang tapusin ang misyon ng walang anuman sa kanila ang natalo sa simulation. Ang tagumpay nila ay naging patunay ng kakayahan ni Jose, na ngayon ay tinitingala na ng kanyang mga kasama. Nang matapos ang pagsasanay, tumayo si Jose sa harap ng watawat ng kanilang kampo, habang hawak ang medalya ng pagkilala bilang isa sa pinakamahusay sa kanilang batch. Sa loob ng mga taon ng pagsasanay, natutunan niyang tumayo sa sariling paa, sa kabila ng mga hamon ng diskriminasyon at hirap. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang gamitin ang pagmamahal at alaala ng kanyang pamilya at ni Gunther bilang gabay at inspirasyon sa bawat hakbang. Habang iniabot sa kanya ang medalya, tahimik niyang inisip ang araw na muli siyang babalik sa kanilang baryo. Nangako siya sa sarili, tatayo akong mas matatag para sa kanila at sa lahat ng nangangailangan. Sa kabila ng hirap at sakit, alam ni Jose na ito pa lamang ang simula ng mas malaking laban na kanyang haharapin. 7 taon ang lumipas mula nang iwan ni Jose ang kanilang baryo upang tuparin ang kanyang pangarap na maging sundalo. Sa mga taong yun, hindi niya makalimutan ang mga alaala ng kanyang tahanan. Ang kanilang simpleng bahay, ang amang laging handang sumuporta, at si Gunther, ang asong naging kasangga niya sa buhay. Sa wakas, dumating na ang araw na matagal niyang pinakahihintay, ang pagbabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dumaan si Jose sa makipot na daan patungo sa kanilang bahay, suot ang kanyang uniforme. Ang araw ay mataas at ang hangin ay puno ng alikabok, ngunit hindi iyon alintana ni Jose. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pananabik at pagmamalaki. Tila nanumbalik ang bawat alaala ng kanyang kabataan habang siya'y naglalakad. Ang mga araw ng pagtutulungan nila ni Gunther, ang mga hamon na kanyang hinarap, at ang pangarap na ngayon ay natupad na. Pagdating niya sa bakuran ng kanilang bahay, nakita niya si Gunther na nakaupo sa lilim ng puno ng mangga. Ang dati masiglang asong tumatakbo sa kanyang paligid ay ngayon may bahagyang puti na sa balahibo, tanda ng paglipas ng panahon. Ngunit sa kabila ng edad nito, naroon pa rin ang matalas na tingin at matatag na presensya. Gunther, tawag ni Jose, halos pabulong, ngunit sapat na upang makuha ang atensyon ng aso. Mabilis na tumayo si Gunther. Ang buntot nito'y mabilis na pumagaspas habang tumatakbo patungo sa kanya. Sa isang iglap, yumuko si Jose at mahigpit na niyakap ang kanyang matagal ng kaibigan. Hindi niya mapigilang mapaluha habang hinahaplos ang ulo ni Gunther. Nandito na ako. Nangako akong babalik, di ba? Bulong niya habang hinahalikan ang ulo ng aso. Tumahol si Gunther, tila sumasang-ayon sa kanya. Ramdam ni Jose na kahit na may edad na ang aso, naroon pa rin ang parehong tapang at pagmamahal na naging gabay niya sa maraming pagkakataon. Ang pagkikita nilang muli ay parang pagbalik ng isang piraso ng kanyang buhay na matagal niyang inaasam. Jose, tawag ng isang boses mula sa bahay. Lumabas si Mang Nestor, dala ang isang ngiti na hindi maipaliwanag. Anak, ang laki ng ipinagbago mo. Ang gwapo mo sa uniforme mo, sabi ng kanyang ama habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Tay, sagot ni Jose habang lumapit upang yakapin ang kanyang ama. Nandito na po ako. Natupad ko ang pangarap natin. Hawak ni Mang Nestor ang mga balikat ni Jose. Tinignan siya mula ulo hanggang paa, puno ng pagmamalaki. Alam kong kaya mo, anak. Ngayon, ibahagi natin ang tagumpay mo sa lahat ng nakakakilala sa iyo. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa baryo na bumalik si Jose bilang isang ganap na sundalo. Mabilis na nagtipon-tipon ang mga kapitbahay sa kanilang bakuran. Dala ang iba't ibang pagkain at inumin.
Ang simpleng tahanan nila Jose ay napuno ng ingay ng mga tao na puno ng papuri at kasiyahan. Si Jose, dati nating maitim na binatilyo, ngayon ay isa ng bayani, sabi ng isa sa mga matatandang kapitbahay habang tinataas ang baso. Pinatunayan mong hindi mahalaga ang panlabas na anyo, kundi ang lakas ng loob at mabuting puso. Isa-isang lumapit ang mga tao upang kamayan si Jose. Kahit nahihiya, sinuklian niya ang bawat papuri ng ngiti at pasasalamat. Sa gilid, tahimik na nakaupo si Gunther. Nakatingin lamang kay Jose, ngunit tila ba alam nitong siya ang sentro ng kasiyahan. Lumapit si Jose sa aso. Binuhat ito ng bahagya at sinabi sa mga tao, "Si Gunther po ang dahilan kung bakit narating ko ang lahat ng ito. Kung wala siya, hindi ko malalampasan ang maraming pagsubok." Nagpalakpakan ang mga tao habang si Gunther ay tumahol, tila ba nagpapasalamat. Ang gabing iyon ay naging pagdiriwang hindi lamang ng tagumpay ni Jose, kundi ng isang pagkakaibigang nagpatibay sa kanya sa lahat ng hamon sa buhay. Habang nagtatapos ang gabi, napatingala si Jose sa langit, iniisip ang lahat ng pinagdaanan niya. Alam niyang marami pa siyang haharapin, ngunit sa piling ng kanyang pamilya at ni Gunther, handa siyang harapin ang anumang darating. Sa kanyang puso, isang malinaw na pangako ang namutawi. Hindi siya titigil sa pagtulong, hindi lamang sa baryo, kundi sa buong bayan, bilang sundalo at anak na puno ng pagmamahal sa kanyang mga naiwang pamilya. Makalipas ang ilang linggo mula nang bumalik si Jose sa kanilang baryo, unti-unti siyang nasanay muli sa simpleng buhay na dati niyang kinagisnan. Sa kabila ng mga pagbabago at tagumpay na natamo niya bilang sundalo, nanatili siyang mapagkumbaba at malapit sa mga tao. Kasama pa rin si Gunther sa kanyang araw-araw na gawain, mula sa pag-iikot sa baryo hanggang sa pagtulong sa kanyang ama sa bukid. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Jose ang kakaibang kilos ng kanyang aso. Isang umaga, habang naglalakad si Jose papunta sa palayan upang bisitahin ang kanyang ama, biglang tumigil si Gunther. Nakatingin ito sa isang lumang balon sa gilid ng masukal na daan, na tila iniwan na ng panahon. Ang abandonadong balon ay matagal nang naroon, napapalibutan ng mga damo at puno. Ayon sa matatanda, dati itong ginagamit bilang imbakan ng tubig, ngunit natuyo na noong mga nakaraang dekada. Simula noon, wala nang pumapansin dito. Tumahol si Gunther ng malakas. Ang ingay nito'y nag-echo sa paligid. "Ano na naman ang napansin mo, Gunther?" tanong ni Jose habang nilapitan ang aso. Nang tumigil siya sa harap ng balon, wala siyang nakita o narinig na kakaiba. Walang gumagalaw sa paligid at ang balon ay nanatiling tahimik, tila walang anuman sa loob. "Gunther, baka nagkakamali ka lang," dagdag ni Jose, hinahaplos ang ulo ng aso upang pakalmahin ito. Ngunit hindi tumigil si Gunther sa pagtahol. Sa una, binaliwala ni Jose ang kilos ng kanyang aso. "Siguro may naaamoy ka lang dyan," sabi niya habang naglakad palayo. Ngunit naramdaman niyang tila ayaw umalis ni Gunther sa tabi ng balon. Laging bumabalik ang aso roon kahit pa nasa ibang gawain sila. Kapag dumadaan sila malapit sa balon, tahol ng tahol si Gunther na parang gustong iparating na may mahalagang bagay na hindi dapat baliwalain. Sa mga sumunod na araw, mas napansin ni Jose ang kakaibang ugali ni Gunther. Kahit nasa bahay, tila hindi mapakali ang aso. Lagi itong nakatingin sa direksyon ng balon, minsan ay tumatakbo patungo roon at muling tumatahol ng walang tigil. Nagtataka na si Jose sa nangyayari. "Ano ba talaga ang problema, Gunther?" tanong niya, habang pinapanood ang aso na parang nagpipilit siyang dalhin pabalik sa abandonadong balon. Isang gabi, hindi makatulog si Jose. Sa katahimikan ng kanilang bahay, naaalala niya ang mga kilos ni Gunther sa mga nakaraang araw. Bagamat sinubukan niyang baliwalain ito, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Bakit parang may alam si Gunther na hindi ko makita?
Ang balon ay matagal nang naroon. Wala namang kakaibang nangyari roon dati. Ngunit hindi mawala sa isip ni Jose ang posibilidad na maaaring may mahalagang dahilan ang pagiging alerto ni Gunter. Kinabukasan, sa pag-ikot nila sa baryo, muling dinala ni Gunter si Jose sa balon. Tumahol na naman ito ng malakas, halos mas malakas kaysa dati. Sa pagkakataong ito, tumigil si Jose at pinagmasdan ang balon ng mas maigi. May kakaiba ba sa paligid? Wala pa rin siyang makita. Ngunit sa likod ng kanyang isip, naroon ang pag-aalinlangan. Bakit hindi mawala sa isip ng aso ang lugar na ito? Napabuntong hininga si Jose at tumingin kay Gunter. Sige na nga, pero bukas na tayo babalik at sisilipin ng maigi, sabi niya. Sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang hindi niya pwedeng baliwalain ang aso. Ang matalas na instinto ni Gunter ay hindi siya kailanman binigo noon. At alam niyang may dahilan kung bakit ito ganoon ka-alerto. Habang papauwi sila, hindi mawala sa isip ni Jose ang balon. Bagamat wala pa siyang nakikita o naririnig na kakaiba, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na tuklasin kung ano ang nasa loob. Napaisip siya, paano kung may tao o hayop na nangangailangan ng tulong? Paano kung may mahalagang bagay na dapat malaman? Sa gabing iyon, habang nakahiga si Jose, naririnig pa rin niya ang mahinang ungol ni Gunter sa tabi ng kanyang kama. Tumingin siya sa kanyang aso, hinaplos ang ulo nito at bumulong. Bukas, sisilipin natin ang balon nang malaman na natin kung ano ang pilit mong ipinapakita. At sa isip ni Jose, naroon ang kabog ng pananabik at kaba. Alam niyang ang susunod na araw ay maaaring magdala ng bagong pagsubok. Isang bagay na hindi niya inasahan sa kanyang pagbabalik sa kanilang baryo. Ngunit kasama si Gunter, handa siyang harapin kung anuman ang matutuklasan nila. Maaga pa lang kinabukasan, nagpasya na si Jose na silipin ang abandonadong balon. Kasama niya si Gunter, na tila ba mas determinado kaysa sa dati. Ang araw ay hindi pa sumisikat ng husto at ang hangin ay malamig, nagdadala ng kakaibang damdaming hindi maipaliwanag ni Jose. Sa kabila ng tahimik na paligid, may bigat siyang nararamdaman na parang ang balon ay may lihim na matagal nang naghihintay na matuklasan. Pagdating nila sa balon, hindi mapigilan ni Gunter ang pagtahol. Muli, itinapat nito ang kanyang nguso sa lumang istruktura. Tahimik na sinasabi kay Jose na may mahalagang bagay sa loob. Lumapit si Jose at maingat na sumilip sa loob ng balon. Sa unay, wala siyang nakita. Puro kadiliman lang ang bumungad sa kanya. Ngunit nang masanay na ang kanyang mga mata, unti-unti niyang napansin ang kakaibang bagay sa loob. Sandali! Bulong niya sa sarili habang pinipilit niyang luminaw ang nakikita. Sa ibaba ng balon, may dalawang figura na tila nakahandusay. Napansin niya ang hugis ng maliliit na katawan at doon siya kinabahan. May mga bata sa loob. Gunter, may tao sa loob, sabi ni Jose habang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad siyang sumigaw upang subukang gisingin ang mga ito. Hoy! Naririnig niyo ba ako? Nasa mabuting kamay na kayo. Ngunit hindi gumalaw ang mga bata. Tila walang malay ang mga ito, nakahiga lamang sa malamig at madilim na sahig ng balon. Hindi nagdalawang isip si Jose. Tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na bahay. Sumigaw upang humingi ng tulong. Tulong! May mga bata sa balon! Ang kanyang boses ay gumising sa mga kapitbahay na mabilis namang lumabas upang tingnan ang sitwasyon. Nagdala sila ng mga lubid at lampara habang si Gunter ay nagbabantay sa tabi ng balon, tumatahol upang tawagin ang pansin ng iba pang tao. Sa tulong ng mga kapitbahay, mabilis nilang hinanda ang lubid upang maibaba si Jose sa loob ng balon. Ingat ka, Jose, sabi ng isang matandang lalaki habang inaayos ang buhol ng lubid. Tumango si Jose, puno ng determinasyon, at dahan-dahang bumaba gamit ang lubid. Habang papalapit siya sa ilalim, mas lumalakas ang pakiramdam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis.
Pagdating niya sa ilalim, mas nakita niya ang kalagayan ng dalawang bata. Pareho silang marurumi, ang kanilang mga damit ay puno ng putik at ang mga mukha nila'y namumutla. Pinakinggan ni Jose ang kanilang paghinga at kahit mahina ito, naroon pa rin. Buhay pa sila? Sigaw niya pataas na nagbigay ng kaunting ginhawa sa mga tao sa itaas. Maingat niyang inilagay ang unang bata sa harness na ibinaba ng mga kapitbahay. Hilain niyo na! Utos niya habang sinisiguro niyang ligtas ang bata habang inaangat ito pataas. Sunod naman niyang binalutan ng harness ang ikalawang bata. Nang sigurado na siyang naihatid ang dalawa sa itaas, umakyat si Jose pabalik, hinihila ng mga lalaking nasa ibabaw ng balon. Pagdating niya sa taas, nakita niyang nakahiga ang dalawang bata sa damuhan. Binabantayan ng ilang babae na nagbibigay ng tubig at tinatangkang magbigay ng paunang lunas. Kailangan natin silang dalhin sa ospital, sabi ni Jose. Mahina pa ang lagay nila. Nagpresinta ang isang kapitbahay na dalhin ang mga bata gamit ang kanyang sasakyan. Sumama si Jose kasama si Gunter habang tinutulungan nilang alagaan ang mga bata sa biyahe. Tahimik si Gunter sa pagkakataong iyon, ngunit ang mga mata nito ay laging nakatuon sa mga bata na parang sinisiguradong ligtas ang mga ito. Pagdating nila sa ospital, agad na inasikaso ng mga doktor ang dalawang bata. Sinabihan si Jose na mukhang ilang araw na silang nasa balon, posibleng walang makain or mainom. Kung hindi nyo sila natagpuan, baka hindi na nila kinaya, sabi ng doktor na puno ng pasasalamat. Sa labas ng ospital, habang hinihintay ni Jose ang balita tungkol sa kalagayan ng mga bata, tumingin siya kay Gunter. Gunter, kung hindi dahil sa'yo, hindi natin sila matutulungan. Ang galing mo talaga, sabi niya habang hinaplos ang ulo ng aso. Tumahol si Gunter na para bang nagsasabing, ginawa ko lang ang tama. Maya-maya, lumabas ang doktor at sinabing nasa ligtas na kalagayan na ang mga bata. Napabuntong hininga si Jose, puno ng ginhawa. Habang pauwi, alam niyang ang kanilang ginawa ay hindi lamang simpleng pagtulong. Ito ay tanda ng di matatawarang samahan nila ni Gunter, na patuloy na nagdadala ng liwanag sa mga pinakamadilim na pagkakataon. Makalipas ang ilang araw, mula nang mailigtas ni Jose at Gunter ang dalawang batang nahulog sa abandonadong balon, sinimula ng investigasyon tungkol sa insidente. Bagamat nagpasalamat ang pamilya ng mga bata kay Jose, ramdam niyang may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanilang pagkakahulog sa balon. Hindi ito simpleng aksidente. May pakiramdam siya na may malagim na sikreto ang nasa likod nito. Sa pakikipagtulungan sa lokal na pulisya, pinuntahan ni Jose ang ospital kung saan nakaratay ang dalawang bata. Kahit mahina pa, nagising na ang mga ito at bahagyang nakakausap. Isa sa mga bata, isang 7 taong gulang na lalaki, ang tumingin kay Jose nang may takot sa mga mata. Kuya, ayaw ko na po bumalik doon, sabi nito sa mahina ngunit nanginginig na tinig. Bumalik saan? Tanong ni Jose. Pinipilit maging kalmado para hindi matakot ang bata. Sa mga tao po na nagtulak sa amin sa balon, sagot ng bata habang nagsimulang tumulo ang luha nito. Pinilit nila kaming magdala ng mga gamit. Sabi nila, kapag hindi namin ginawa, itatapon nila kami. Halos hindi makapagsalita si Jose sa narinig. Inalo niya ang bata habang ang isa pang pulis ay tahimik na nagtatala ng bawat detalye. Lumapit ang kapatid ng bata na tila nag-ipon ng lakas ng loob upang magsalita. May bahay po sila. Maraming bata roon. Pinipilit nila kaming gumawa ng kung ano-ano. Nagkatinginan sina Jose at ang mga pulis na agad nagpatibay ng kanilang hinala. May sindikato sa kanilang lugar na gumagamit ng mga bata para sa kanilang masamang gawain. Sa mga sumunod na araw, masusing sinuri ni Jose ang bawat detalye ng impormasyong kanilang nakalap. Sa tulong ng lokal na pulisya, natuklasan nila ang isang lumang warehouse sa gilid ng baryo, malapit sa kagubatan.
Ang warehouse na ito, ayon sa mga ulat, ay kadalasang may mga kahina-hinalang tao na pumupunta ngunit mabilis ding umaalis. Isang tagapagbantay ang nagbigay ng impormasyon na may mga truck na umaalis sa gabi, dala-dala ang mga kargamento na hindi kailanman sinuri ng mga awtoridad. Galit ang bumalot kay Jose habang unti-unti niyang nauunawaan ang lawak ng operasyon ng sindikato. Hindi lamang ito simpleng pang-aabuso. Ito ay sistematikong pagsasamantala sa mga inosenteng bata na ginagamit upang magdala ng mga ilegal na kargamento at gawin ang mga mapanganib na gawain. Hindi pwedeng hayaan na lang natin ito, sabi ni Jose sa hepe ng lokal na pulisya. Kailangan nating tapusin ito bago pa may masaktan ulit. Bawat gabi, bumalik si Jose sa abandonadong balon. Kasama niya si Gunther, na tila ramdam ang tensyon at peligro ng kanilang ginagawa. Naghahanap si Jose ng anumang ebidensyang mag-uugnay sa sindikato sa balon. Habang sinusuri niya ang paligid, napansin niya ang mga natuyong tali sa gilid ng balon na mukhang ginamit upang ibaba o itaas ang mabibigat na bagay. Nakakita rin siya ng mga marka ng gulong sa lupa na tila patungo sa warehouse. "Gunther, hindi ito aksidente," sabi ni Jose habang pinagmamasdan ang mga bakas. Tumahol si Gunther, sumasang-ayon sa kanyang amo. Habang lumalalim ang investigasyon, nagdesisyon si Jose na kausapin ang mga magulang ng ibang bata sa baryo. Napag-alaman niya na may mga ulat ng nawawalang bata sa mga kalapit na lugar, ngunit madalas ay hindi na iniimbestigahan dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng malinaw na larawan. Ang sindikato ay matagal nang kumikilos at ang abandonadong balon ay isa lamang bahagi ng kanilang operasyon. Isang gabi, habang nagtitipon-tipon ang mga pulis at ilang sundalo sa baryo, muling nag-usap si Jose at ang hepe ng pulisya. "Kailangan nating planuhin ng mabuti ang pagsalakay sa warehouse," sabi ni Jose. "Kapag pumalpak tayo, baka lalo silang maging maingat. Ayokong may ibang bata pang masaktan." Tumingin ang hepe sa kanya at tumango. "Alam kong may personal kang dahilan sa laban na ito, Jose. Salamat sa dedikasyon mo." Sa kabila ng galit at tensyon, nanatili si Jose na determinado. Ang alaala ng dalawang batang natagpuan niya sa balon ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng lakas. Alam niyang marami pa ang maaaring nailigtas kung magiging maingat sila sa kanilang plano. Kasama si Gunther, umikot sila sa baryo, kinikilala ang mga ruta at posibleng taguan ng sindikato. Habang nakatingin si Jose sa malawak na kagubatan kung saan naroon ang warehouse, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na kanyang pinasan. "Kailangan nating tapusin ito, Gunther," sabi niya, na parang nakikipag-usap sa kanyang kaibigang aso. Tumahol si Gunther. Ang mga mata nito'y puno ng tapang, parang sinasabi, "Kasama mo ako." Sa kanyang puso, buo ang kanyang determinasyon. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang kasamaan ng sindikato, lalong-lalo na kung buhay ng mga inosenteng bata ang nakataya. Handa na si Jose na gamitin ang lahat ng kanyang natutunan bilang sundalo upang tapusin ang operasyon ng sindikato. Isang laban na hindi niya hahayaang matalo. Matapos makumpirma ang lawak ng operasyon ng sindikato, nagsimula na si Jose sa masinsinang pagpaplano upang tuluyan silang matigil. Alam niyang hindi niya ito magagawa ng mag-isa, kaya't humingi siya ng tulong mula sa kanyang mga kasamahan sa militar. Sa pamamagitan ng koordinasyon sa lokal na pulisya, nagsimula silang bumuo ng isang plano para sa pagsalakay. Sa unang pagpupulong, inilatag ni Jose ang impormasyon mula sa mga nakalap nilang ebidensya. Ipinakita niya ang mapa ng baryo, ang posisyon ng abandonadong balon, at ang lokasyon ng warehouse na sinasabing sentro ng operasyon ng sindikato. Base sa mga bakas na nakita natin at sa mga ulat mula sa mga bata, malaki ang posibilidad na ginagamit ang warehouse na ito hindi lang bilang taguan ng mga gamit, kundi pati na rin bilang lugar kung saan nila kinukulong
ang mga batang ginagamit nila sa kanilang iligal na gawain, paliwanag ni Jose. Tahimik na nakinig ang kanyang mga kasamahan habang pinapakita niya ang mga detalyeng natuklasan. Nagkaroon ng diskusyon tungkol sa pinakamabisang paraan upang mapigilan ang operasyon nang hindi nalalagay sa panganib ang mga bata. Kailangan nating maging maingat, dagdag ni Jose. Hindi natin alam kung gaano karami ang sindikato sa loob o kung paano nila pinoprotektahan ang lugar. Sa mga sumunod na araw, patuloy nilang pinag-aralan ang bawat detalye ng plano. Sa tulong ni Gunter, naging mas madali para kay Jose at sa kanyang mga kasamahan na tukuyin ang mga posibleng taguan sa paligid ng warehouse. Sa isang tagpo, dinala ni Jose si Gunter malapit sa warehouse upang magsagawa ng maingat na obserbasyon. Tahimik na ginamit ni Gunter ang kanyang pangamoy upang maghanap ng anumang senyales ng aktibidad. Tumahimik ito bigla sa isang bahagi ng gubat at nakita ni Jose ang bakas ng gulong na tila bago pa lamang dumaan. Mukhang aktibo pa rin sila, sabi niya sa sarili. Muli niyang kinumpirma ang mga natuklasan gamit ang binoculars at nakita niyang may mga kalalakihang armado na nagbabantay sa paligid. Pagbalik sa kampo, muling tinipon ni Jose ang kanyang grupo. May 2 hanggang 3 gwardiya sa labas ng warehouse sa bawat oras. Ulat niya. Ang mga truck ay dumarating tuwing gabi, karaniwang 11:00, base sa galaw na nasaksihan natin. Nagpasiya silang hatiin ang grupo sa 2 bahagi. Ang isa ay magsisilbing diversion team upang ilihis ang atensyon ng mga gwardiya, habang ang isa pa ay papasok sa warehouse upang mailigtas ang mga bata at kumpiskahin ang mga ebidensya. Gunter at ako ang mamumuno sa pangkat na papasok sa loob, sabi ni Jose. Ang katalinuhan ng aso ko ay magiging mahalaga para sa operasyong ito. Bagamat nagdududa ang ilan sa paggamit ng aso sa operasyon, pinatunayan na ni Gunter ang kanyang kakayahan sa maraming pagkakataon. May tiwala ako kay Gunter, paliwanag ni Jose. Hindi lamang siya isang aso, isa siyang kasamahan na maaasahan. Sa gabi bago ang operasyon, siniguro ni host na handa ang lahat ng miyembro ng grupo. Binusisi nila ang kanilang mga gamit, mga radyo, armas, at iba pang kinakailangang kagamitan. Walang pagkakamali, paalala niya sa kanila. Ang buhay ng mga bata ang nakataya rito. Huling binigyan ni Jose ng maikling briefing ang kanyang grupo. Ipinakita niya ang eksaktong ruta ng bawat koponan at kung paano nila gagamitin ang diversion upang makapasok ang pangunahing grupo sa warehouse. Mabilis ang kilos natin, sabi niya. Kapag nahanap na natin ang mga bata, iprioridad ang kaligtasan nila. Ang anumang ebidensya ay pangalawa lamang. Bago tuluyang magsimula ang operasyon, lumapit si Jose kay Gunter na nakaupo malapit sa kanyang mga bota. Gunter, sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng aso. Alam kong malaki ang papel mo rito. Kailangan ko ang tulong mo para matiyak na magiging ligtas ang lahat. Tumahol si Gunter. Ang kanyang buntot ay mahinang pumagaspas, na parang sinasabing, naiintindihan ko. Ang bawat galaw ng sindikato ay pinag-aralan ni Jose at ng kanyang grupo. Tiwala siyang ang plano nila ay sapat na maingat ngunit tiyak sa tagumpay. Ngunit sa kabila ng maingat na pag-aaral, alam nilang maaaring may mga hindi inaasahang mangyari. Sa kalooban ni Jose, naroon ang kaba, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Hindi niya hahayaang magpatuloy ang kasamaan ng sindikato, lalo pat buhay ng mga bata ang nakataya. Habang tumitilaok ang unang tandang, sinimulan nilang ilunsad ang kanilang operasyon. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng mga hakbang ng determinadong grupo, patungo sa lugar kung saan sila haharap sa kanilang pinakamalaking laban. Kasama ang kanyang mga kasamahan at si Gunter, handa si Jose na harapin ang anumang hamon upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Hating gabi nang magsimula ang operasyon. Ang grupo ni Jose, kasama ang ilang piling sundalo mula sa militar at lokal na pulisya,
ay maingat na lumapit sa warehouse. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahihinang yabag ng kanilang mga bota at ang pagaspas ng malamig na hangin sa gubat. Sa unahan ay si Jose. Ang kanyang mga matay nakatutok sa warehouse, habang si Gunther ay nasa tabi niya, handang umaksyon anumang sandali. Ang warehouse ay malaki, gawa sa lumang bakal at kahoy, at napapalibutan ng makakapal na damo at puno. Sa labas, nakitang gumagalaw ang ilang anino, mga gwardiya na armado at tila alerto. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, gumamit ng binocular si Jose upang mabilang ang mga bantay. 3 sa labas, 2 malapit sa gate. Bulong niya sa radyo. Sinimulan ng diversion team ang kanilang trabaho. Gumamit sila ng simpleng taktika, isang mahinang pagsabog sa malayong bahagi ng warehouse upang maakit ang atensyon ng mga bantay. Nang marinig ang tunog, tumakbo ang karamihan sa mga gwardya papunta roon, iniwan ang pangunahing pasukan ng halos walang nagbabantay. "Move in!" utos ni Jose sa kanyang grupo, habang maingat silang lumapit sa gate. Si Gunther, gamit ang kanyang pang-amoy, ang unang sumilip sa bukas na bahagi ng pinto. Tumigil ito at tumahimik, senyales na walang tao sa mismong harapan. "Clear!" bulong ni Jose habang maingat silang pumasok. Sa loob ng warehouse, nakita nila ang kabuuan ng operasyon ng sindikato. Ang mga kahon ng mga ilegal na kargamento ay nakahilera sa gilid, habang sa dulo ng malaking espasyo ay may nakatayong kulungan na gawa sa bakal. Dito nakakulong ang ilang bata, nakaupo sa sahig, mga payat at takot na takot. Ang ilan sa kanila ay umiiyak ng tahimik, habang ang iba'y walang imik, tila nawalan na ng pag-asa. "Gunther, hanapin ang mga gwardya," utos ni Jose. Tumahol ng mahina si Gunther at mabilis na tumakbo sa isang bahagi ng warehouse. Sumunod si Jose, kasama ang 2 kasamahan. Sa isang sulok, nakita nila ang 2 armadong lalaki na nag-uusap, hindi alintana ang papalapit na banta. Bago pa man makapalag ang mga ito, mabilis na kumilos ang grupo ni Jose. "Walang gagalaw!" sigaw niya habang tinutukan sila ng baril. Ang mga lalaki, gulat na gulat, ay agad na itinaas ang kanilang mga kamay. Isa sa mga kasamahan ni Jose ang naglagay ng posas sa kanila, habang patuloy nilang ginagalugad ang iba pang bahagi ng warehouse. Habang nasa operasyon, narinig nila ang mahinang iyak ng isang bata mula sa loob ng kulungan. "Kuya, tulungan niyo po kami," sabi nito. Halos hindi marinig. Hindi nag-aksaya ng oras si Jose. Agad niyang sinira ang kandado ng kulungan gamit ang isang bolt cutter na dala ng isa sa kanyang grupo. Isa-isa niyang inalalayan palabas ang mga bata. "Ligtas na kayo. Dito na kayo sa amin," sabi niya habang pilit na pinapakalma ang mga takot na bata. Habang abala si Jose sa pagligtas sa mga bata, narinig nilang nagkaroon ng ingay sa labas ng warehouse. Ang ilan sa mga gwardya ng sindikato ay bumalik, natuklasang may operasyon laban sa kanila. Agad na nagbigay ng utos si Jose sa diversion team upang pigilan ang paparating na reinforcement. "Secure the area, huwag niyong hayaang makapasok sila." Habang nagpapalitan ng putok sa labas, tiniyak ni Jose na ang lahat ng bata ay nasa ligtas na lugar. "Gunther, bantayan mo sila," sabi niya habang ang aso'y pumuwesto sa harap ng mga bata, nakaharap sa pintuan, handang protektahan ang mga ito. Sa kabila ng tensyon, matagumpay nilang napigilan ang sindikato. Isa-isa nilang naaresto ang natitirang mga miyembro sa loob, at ang mga armadong bantay sa labas ay napasuko rin. Sa tulong ng kanilang maingat na plano, walang miyembro ng kanilang grupo ang nasaktan, at higit sa lahat, ligtas ang mga bata. Pagkatapos ng operasyon, nagtipon ang lahat sa harap ng warehouse. Ang mga bata, bagamat takot pa rin, ay unti-unting nagpakita ng pag-asa. "Salamat po," sabi ng isang batang babae habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Jose.
Tumingin si Jose kay Gunther na tila nakangiti habang umiiling ang buntot. "Gunther, mahusay na trabaho," sabi ni Jose. Hinahaplos ang ulo ng aso. Sa gabing iyon, tinapos nila ang operasyon ng sindikato. Sa tulong ng militar, lokal na pulisya, at ang walang sawang katapatan ni Gunther, nagawa nilang mailigtas ang mga bata at mapatigil ang masamang gawain ng grupo. Habang papalapit ang umaga, naramdaman ni Jose ang ginhawa at kasiyahan na alam niyang ang kanilang misyon ay matagumpay na naisakatuparan. Ang pagsalakay sa warehouse ng sindikato ay naging malaking balita hindi lamang sa baryo kundi sa buong bayan. Ang matagumpay na operasyon ay hindi lamang nagligtas ng mga inosenteng bata kundi nagpatigil din sa isang malawakang iligal na gawain. At sa gitna ng lahat ng ito, kinilala ang kabayanihan ni Jose at ng kanyang matalik na kaibigan at kasama sa laban, si Gunther. Makalipas ang ilang araw, matapos ang operasyon, isang seremonya ang inorganisa sa mismong plaza ng baryo upang parangalan ang mga tumulong sa misyon. Maaga pa lang, nagtipon na ang mga tao, dala ang kanilang mga banner at bulaklak upang ipakita ang kanilang pasasalamat. Ang plaza, na karaniwang tahimik, ay napuno ng ingay ng musika at sigawan mula sa mga batang iniligtas at kanilang mga pamilya. Nakatayo si Jose sa gitna ng entablado. Suot ang kanyang formal na uniforme. Sa tabi niya ay si Gunther, na nakalish ngunit alerto, tila naiintindihan na isang mahalagang araw ang nagaganap. Ang kanyang buntot ay hindi tumigil sa pagwagayway habang tinitingnan ang mga taong naroon. Ngayong araw, binibigyang pugay natin ang kabayanihan ni Jose. Isang sundalong ipinagmamalaki hindi lamang ng ating baryo kundi ng buong bansa, sabi ng alkalde habang hawak ang mikropono. At syempre, hindi natin makakalimutan ang kanyang aso, si Gunther, na naging bahagi ng kanilang tagumpay. Nagtayuan ang mga tao at nagpalakpakan. Ang kanilang mga sigaw ay pumuno sa paligid. "Mabuhay si Jose! Mabuhay si Gunther!" Sigaw ng ilan, habang ang iba'y nagtaas ng mga karatulang may nakasulat na, "Salamat sa kabayanihan ninyo." Habang binibigkas ng alkalde ang mga salitang iyon, napatingin si Jose kay Gunther. Parang pinapaalala nito ang lahat ng kanilang pinagdaanan, mula sa mga simpleng araw sa baryo hanggang sa mga delikadong laban na kanilang hinarap ng magkasama. "Ikaw ang tunay na bayani, Gunther," bulong niya sa aso na parang nakangiti pabalik sa kanya. Pagkatapos ng talumpati ng alkalde, tinawag ang isa sa mga opisyal ng militar upang opisyal na parangalan si Jose. Tumayo ito sa tabi niya at iniabot ang isang medalya. "Jose, sa iyong tapang, dedikasyon, at pagmamahal sa iyong bayan, iginagawad namin sa iyo ang medalya ng kabayanihan," sabi ng opisyal. "Ikaw ay isang inspirasyon sa bawat Pilipino." Muling pumalakpak ang mga tao, ngunit hindi pa doon natatapos ang seremonya. Lumapit ang alkalde sa tabi ni Jose. May hawak na kwelyo na may nakasabit na gintong plaka. "At para kay Gunther," sabi niya habang isinusuot ang kwelyo sa leeg ng aso. "Kinikilala ka namin bilang hero dog ng ating bayan. Salamat sa iyong katapatan at talino na naging susi upang maisakatuparan ang tagumpay ng operasyong ito." Muling pumalakpak ang mga tao at ang ilan ay napaluha habang nakikita ang pagbibigay-pugay sa aso. Tumahol si Gunther, tila nagpapasalamat sa karangalang ibinigay sa kanya. Napangiti si Jose habang hinahaplos ang ulo ng kanyang aso. "Deserve mo yan, partner," sabi niya, hindi maitago ang pagmamalaki. Sa pagtatapos ng seremonya, lumapit ang ilang pamilya ng mga bata na nailigtas mula sa sindikato. Isa-isa nilang kinausap si Jose. Ang kanilang mga mukhay puno ng emosyon. "Maraming salamat sa iyo," sabi ng isang ama habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ni Jose. "Kung hindi dahil sa inyo ni Gunther,
Baka hindi na namin muling nakita ang aming anak. Hindi nakasagot si Jose, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanilang pasasalamat. Ang bawat yakap, bawat luha ng kasiyahan mula sa mga pamilya ay nagsilbing paalala sa kanya kung bakit niya pinili ang landas ng pagiging sundalo. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Gunther. Ang mga mata nito'y mapayapang nakatingin sa mga bata na dati nilang sinagip. Sa gabing iyon, habang tahimik na naglalakad pa uwi, naisip ni Jose ang lahat ng nangyari. Ang dating maitim na batang laging tinutokso sa baryo ay ngayoy kinikilala bilang bayani. Hindi lamang dahil sa kanyang tapang, kundi dahil sa kanyang pagmamahal sa kapwa. At sa tabi niya, ang asong minsang pinulot niya sa kalsada ay naging bahagi ng bawat tagumpay niya sa buhay. "Gunther," sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng aso, "hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Salamat, partner." Tumahol si Gunther, ang kanyang buntot ay muling pumagaspas, na parang sinasabing, "Tuloy natin ito." Sa kanilang pag-uwi, alam ni Jose na ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang misyon. Ito'y kwento ng pagkakaibigan, tapang, at dedikasyon. Isang kwento na magpapasiklab ng inspirasyon sa iba pang tao na nangangarap ring tumulong sa kanilang kapwa.